Bago tayo magsimula, JIP, last episode na ang susunod na yugto. Kaya kapag umabot ng 300 comments, upload ko kaagad ang last episode. Para sa mga hindi nanalo, wag malungkot. Tignan nyo yung date. Malapit na namang mag-Sunday, kaya may mananalo na naman ng 6 na tao ng 200 pesos. Kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi, ang kailangan lang gawin, mag-comment ng hashtag ang Ninuno Raffle at hashtag Kwentong Bayan Raffle. Entry nyo yan sa 200 pesos every Sunday at entry din para sa raffle natin sa December ng hoodie at oversized shirt. Nga pala, sa December 15 ko ipapakita ang design ng damit at hoodie. Doon na din ang announcement ng mga winners. At kung sakaling hindi manalo, pwedeng mag-order sa Facebook page ng JD. Search nyo lang sa Facebook, JD, pero sa December 15 pa yung start ng selling natin. Kaya abangan nyo yung December 15, antayin yung post ko. Kasi 30 pieces oversize, 30 pieces hoodies lang ang ipuproduce ko. Paunahan na lang tayo, JIP. At sana kapag naroon na rin kayo sa Facebook page, request ko lang mag-leave kayo ng review kasi binabasa ko yan kung anong message nyo sa akin. Yung iba nakita ko na nakakataba ng puso yung mga sinasabi sa reviews. Ang laking tulong, nakaka-inspire na mas galingan ko pa sa ginagawa ko araw-araw. Muli, wag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Lumuluha na si Preseda. Hindi na makayanang tignan pa si Romulo sa naging kalagayan. Samantala, yung ilan pang mga burang, parang susunggab na ang itsura at tutulong kay Romulo. Panay abiso naman si Warlito at Arisco. May mga gabunan ang nagbubunyi. Kitang-kita ang mga kumikinang na mata. At may mga nang aasar pa sa mga burang. Doon naman tayo kay Romulo at Rahid. Lumapit si Rahid kay Romulo. Nakangiti. Nakadipa ang kamay at bawat hakbang ay sobrang lakas ng kalabog. Parang sinasadya at sinisindak si Romulo. Pilit na inangat ng binata ang katawan. Pagkatayo niya ng diretsyo, buong lakas niyang inunat ang bewang at tumunog ito ng napakalakas. Medyo magaan na ang pakiramdam ko. Ang lakas ng hayop na to ah. Hoy, bakit dahan-dahan kang lumalapit? Minamaliit mo ba ako? Hindi ako natatakot sa'yo. Mas kikilabutan ako kapag ang isang burang ay napapasailalim sa kapangyarihan ng gabunan. Lumapit ka dito! Wika ni Romulo sa kalaban. Nagalit naman si Rahid. Umangil ng napakalakas. Lumundag sa isang puno at nang makalapit ang paa, kaagad bumulusok papalapit kay Romulo. Umilag ang binata at bumaon ang kamao ni Rahid sa lupa. Hindi naman nag-aksaya ng oras si Romulo. Binanatan kaagad ang tagiliran hanggat hindi pa nakakagalaw si Rahid. Kita ang pagyanig ng katawan ng kalaban sa bawat pagtama ng kamao ni Romulo. Sinusundan pa ng pagsuntok sa muka, hanggang sa sumubsob na ito sa lupa. Sinisipa ni Romulo ng paulit-ulit, at yung pagdiriwang ng mga gabunan kanina ay biglang natahimik. Parang nadaanan ng epidemya ang mga muka. Burang naman ngayon ang nang-aasar sa mga gabunan. Maririnig sa lugar ang pagsigaw ng mga ito ng pangalang Romulo. Paulit-ulit na niyuyugyog ng iba pang mga burang ang mga puno kung saan sila nakadapo. Hanggang sa bigla na lang sinakal si Romulo ni Rahid. Hinampas muli sa lupa at siya naman ngayon ang ginugulpe ng kalaban. Gumagante ang binata. Palitan sila ng pag-atake. Subalit makikita na mas malakas si Rahid dahil bawat pagtama ng kalaban,
Malaki ang epekto sa katawan ng binata. Sumusuka pa ng dugo si Romulo hanggang sa nagkandabukol na ang pisngi. Kaunting galos naman kay Rahid at makikitang masigla pa rin ito. Sa kabila ng lahat, hindi nagpapakita si Romulo sa mga kasama't kalahi na hindi niya kayang lumaban. Hanggang sa biglang nakaramdam ng init sa katawan si Romulo na tila ba galing sa bakal na natunaw. Sumakit ang dibdib ng binata at nakarinig ng bulong. Nanlaki ang kanyang mga mata sapagkat pamilyar ang bumulong sa kanya. Apo, hindi mo magagamit ang tunay na lakas kung hindi ka nasusubok sa totoong labanan. Gisingin mo ang diwa ng pagmamahal at pagpapatuloy ng payapang pamumuhay sa lahi ng mga Borang. Tanggalin mo sa isipan ang pagiging tao at isaisip ang pagiging tunay na Borang. Dahil yan ang namamagitan ngayon sa katawan mo, kaya hindi mo mailabas ang walang katumbas na lakas ng isang punong Borang. Oo, may dugong tao ka. Pero ang isang itinakdang Borang ay isang halimaw, Romulo. Ang namumukod tanging nabiyayaan ng lakas ng sugo ng Panginoon. Ito ang magbabalanse sa mga aswang at pananatiliing matiwasay at hindi kailanman mamiminsala ng mga tao. Paano kung walang itinakda? Romulo, naway maintindihan mo ang mga sinasabi ko. Hinding-hindi ka papabayaan ng nasa likod mo. Bulong ni Alejandro. Ang init. Napakainit. Anong nangyayari? Wika ni Romulo. Nanlaki ang mga mata ni Rahid dahil biglang nagbago ang itsura ni Romulo. Lahat ng mga nanonood sa kanya napatigil sandali sa paghinga habang nakatulala. Nakikita nilang lahat ang paglapad ng balikat, katawan, at tuluyan ng napunit ang kaunting tabon sa damit ni Romulo. Umitim, tumangkad, at biglang pumutok ang likuran ng binata. Tumubo ang malapad at malapayong napakpak na may kayumangging balahibo. Nagkatitigan sila Warlito at Arisco, at habang si Karong naman, lumapit kila Galor at Iping. Sinabing niya na ang tunay na lakas ng punong Borang. Nararamdaman ko at nakikita mismo ng mga mata ko ang pagbabago niya. Lumalakas siya. Kitang-kita ang pagiging mabagsik kumpara nung una. Pero bakit parang tao pa din ang muka? Umitim lang na parang brusko. Wika ni Iping. Ay nako, kayo talaga. Kahit Borang siya, may dugo pa rin siyang tao. Tugon ni Karong. Ito na nga ba ang sinasabi ko sa iyo, Arisco? Lumabas na. Isang pangkaraniwang nilalang na parang anghel sa dilim. Wika ni Warlito. Ganun pa din ang kanyang postura. Pambihira. Tignan mo yung mukha natin, ang pangit oh. Pero yung sa kanya ang ganda tignan. Tugon ni Arisco. Nagawa pa nitong magbiro sa ganitong sitwasyon. Ito na ba? Ito na ba ang sinasabi ni Alejandro? Ang ganap na halimaw. Malaki ang pagbabago sa katawan ko. Aba, may mga balahibo na pala ako. Teka, makakapanga sa muka. Huh? Tao? Bakit hindi nakausli? Sabi niya wag kong isipin ang pagiging tao. Pero ano to? Ay naku, hindi bueno. Masubukan nga ang bago kong katangian. Wika ni Romulo. Inangat niya ang tingin at nakita si Rahid na tila nagulat. Kung ikukumpara ang laki ng dalawang nilalang ngayon, halos magkapareho na ng sukat. Ngunit mas makapal lang ang balahibo ng gabunan. Pero si Romulo,
Malapad ang pakpak na sumasayad sa lupa. Kaya pala kanina ko pa napapansin na may tinatago ka pang lakas. Kahit marami ng tama, hindi nawawala ang aura. Kung inaakala mong ipinakita ko na ang buong lakas ko, nagkakamali ka. Pero mas maiging magkasubukan muna tayo. Wika ni Rahid. Biglang nawala si Romulo. Mabilis na napunta sa likuran ng kalaban. Hindi man lang ito nasundan ng tingin ni Rahid. Marahang hinawakan ni Romulo ang balikat ni Rahid at nagsalita. Kaibigan, alam kong hanggang ngayon mataas pa rin ang garbo mo. Huwag mong yabangan masyado. Ano bang sabi mo? Susubukan mo ko sa ganyang lakas. Hindi mo ibibigay ang pinakalakas mo. Tignan natin. Masyado ka nang namumuro. Wika ni Romulo. Biglang diniinan ng pagkakahawak sa balikat hanggang sa bumaon ng matutulis na mga kuko. Napababa naman ng bahagya si Rahid. Sumisinghot ang muka at inabot ang kamay ni Romulo na nakahawak sa balikat. Pero dinakma ng binata ang batok. Sinipa ang paa at napaluhod ng tuluyan ang kalaban. Bitawan mo ko. Bitawan mo ko! Ipinapakita ko lang sa mga kasama mo na marunong ka ring lumuhod. Aba, akala ko pa naman hindi. Hoy, lahat kayo. Ito ba ang sinasamba nyo? Ang gabunan na walang ibang hinangad kung hindi ang sarili niyang kapakanan. Naisip nyo ba kung paano namatay ang mga kalahi nyo dahil sa kanya? Walang malasakit ang halimaw na to sa kapwa niya gabunan. Ni hindi niya magawang magdalamhati sa anak niyang namatay. Sa tingin nyo, may pake ang pinuno nyo kapag may nangyari sa inyo? Wala. Wala lang kayo para sa kanya. Ngayon alamin nyo, lahat kayo sunod-sunuran sa walang kwentang prinsipyo. Wika ni Romulo sa mga gabunan at biglang sinipa ang likod ni Rahid. Bumagsak ang katawan sa lupa. Naghiyawan ang mga burang sa saya. Samantala galit na galit naman ang mga gabunan. Dito na nagsimulang uminit ang tensyon sa mga burang at gabunan. Ang gabunan ang nagsimula hanggang sa nagkaroon na ng salpukan. Sumigaw si Arisco na sinaway ng gabunan ang napagkasunduan. Walang prinsipyo. Warlito, kayong lahat. Basag na ang napagkasunduan. Ano pang tinitingin-tingin nyo dyan? Digmaan na! Wika ni Arisco. Walang yang mga gabunan. Eping, Puran, at iba pang mga kasama. Pati na din kayong mga anak ni Warlito. Sumunod kayo sa akin. Doon tayo sa kapatagan upang magkaroon tayo ng poder. Mga kalahing wakwak, doon kayo sa mga puno. Salubungin niyo ang magtatangkang gabunan na pumasok sa bakod. Naku naman, akala ko tapos na. Wika ni Karong. Samantalang tumatawa naman si Rahid. Dahil ayon sa kanya, kahit ipamukha pa sa mga gabunan ang pamamalakad niya, gaano man kasaklap, kahit nalalagay sa kapahamakan ang mga buhay, hindi ito tumatalikod sa kanilang pinuno. Nagsasayang lang ng laway si Romulo at gustong baliktarin ang isipan ng mga pinamumunuan ni Rahid. Hindi naman may pagkakaila dahil parehas naman kayo ng pag-iisip. Marahil totoo dahil minanipula mo ang isipan nila. Pero huwag ka nang magyabang. Saka saan ka pupunta? Bakit ka lumalayo? Lumapit ka sa akin! Wika ni Romulo. Nag-ambang lumapit ang binata
Umatras si Rahid at may humarang na gabunan. Muli namang nagsalita si Romulo at ang sabi nito, walang sagisag ang katapatan ng mga gabunan. Maghahamon pa ng isang duelo at may ipinapatupad na batas, ngunit hindi naman sinusunod. Dapat sa inyong mga traidor ay inuubos. Tama nga ang sinabi ng mga kalakay kong burang. Kahit kailan hindi mapagkakatiwalaan ng mga gabunan. Wika ng binata at sinunggaban nito ang lahat ng nakaharang kay Rahid. Humiwalay ang mga ulo sa katawan at mabilis na sinugod ni Romulo si Rahid. Ngunit sunod-sunod naman ang sumasalubong sa kanya. Halos hindi na makita ng binata ang punterya na parang mga bubuyog na umaatake ang mga gabunan. Sa kabila ng lahat, hindi nahirapan si Romulo. Lumundag pa itaas at pinagaspas ang mga pakpak. Tinanaw niya kung saan pumunta si Rahid. Nakita niya itong mabilis na tumatakbo papunta sa kakawyan. Kita mo na, traidor. Walang paninindigan tapos duwag. Hayop talaga. Inaksaya lang ang buhay ng mga kalahi niya. Nadadamay pa ang mga burang sa kalokohan ng baliw na to. Wika ni Romulo. Sinundan niya kung saan papunta si Rahid. Umilag ang binata sa bawat kahoy na nakaharang at umiikot ang mga mata sa paligid. Hindi niya na makita si Rahid dahil may mga naglalaban din sa loob ng gubat. Naririnig niya ang nagbabali-baling mga sanga at pagtumba ng napakaraming puno. May humahabol pa na sangkatutak na mga gabunan sa binata at nagpapalipat-lipat ng puno. Hanggang sa napansin niya si Preseda. Nakasunod din ito. At bawat nagabunan na naaabutan lasog ang katawan dahil hinahampas ng dalaga sa mga puno. Hanggang sa nakita na ni Romulo si Rahid. Tumatakbo at lumulundag ang aswang. Palayo ng palayo. Hindi na kayang habulin ng mabilisan ng binata dahil napakasukal sa lugar. Kaya naman nagpahimpapawid si Romulo at sinundan ng tingin si Rahid sa itaas. Hanggang sa biglang nanlaki ang mga mata nang may makita sa hindi kalayuan. Doon pala papunta si Rahid sa banig ng mga gabunan. Napahinto si Romulo. Napabitaw ng mabigat na salita at kitang-kita sa muka ang pagkadismaya. Hinayupak. Sabi ko na nga ba may nag-aabang pa ng mga gabunan sa ikalawang yugto ng pag-atake. Ito ngayon ang bibigyan ng senyas ni Rahid para magsimula na. Pero teka, sino yung isang yun? Wika ni Romulo. Nakita niya na may isang nakaabante na gabunan. Nakatayo ito at nasa likuran nila ang iba pa. May kalakihan din ang katawan. Iba kung ikukumpara sa normal na lahi at masasabing may mataas na uri na dugo. Bakit, Romulo? Naabutan mo ba? Wika ng dalaga sa likod ni Romulo. Hindi ko siya naabutan. Tignan mo yung lugar na yon. May isa pang gabunan. Kilala mo ba kung sino siya? Wika ni Romulo. Habang si Preseda naman, kunot matang tinitigan ang isang gabunan. Teka, hindi yan si Rahid ah. Kinakabahan ako. Parang siya yung kapatid ni Rahid na nagmula pa sa Mindanao. Tugon ni Preseda. Teka, may kapatid siya? Hindi ba si Rahid lang ang namamalakad sa mga gabunan? Sino at ano ang kapatid niya? At bakit ngayon ko lang narinig? Tugon ni Romulo. Marahan silang lumapag sa lupa. Makikitang hindi makasagot si Preseda. Dalawang naghahari dito sa bansa. Si Rahid sa timog at si Amid sa ilaga. Ayon kay Warlito, nakapag-usap kami kanina habang nasa laban kayo ni Rahid.
Natatakot si Warlito na baka dumating na nga si Amid dahil nararamdaman niya ito sa lugar eh. Si Rahid ang sumubok na lumaban sa unang punong burang. Pero dalawa silang nagplano. Pinaghatian nila ang bansa. At dahil sa timog naroon ng mga burang o lahi natin Romulo, hindi na natin malaman ang nangyari sa Ilaga. Mas pinahalagahan natin ang sariling lugar. Pero may mga burang din sa bansa ng Mindanao at balita ni Warlito. Halos ubos na ang mga kalahi natin dahil yun kay Amid. Pagpapaliwanag ni Preseda. Nalintikan na. Napakaraming gabunan ang dala niya sa lugar. Iisa lang ang humahadlang sa kanila. Sa pagkakaunawa ko, kung ganito man kalawak ang digmaang magaganap, paano ko maubusan ng lakas sa mga kasama natin? Preseda, abisuan mo sila na depensa ng bakod. Huwag na silang lalabas para salubungin ng mga gabunan. Siguradong mas magiging delikado kapag kumilos na si Amid. Sige na, bumalik ka na. Ako nang bahala dito. Mungkahi ni Romulo. Yan ang gagawin ko pero anong binabalak mo ngayon? Huwag mo sabihin na sasalubungin mong mga yun. Dalawa sila at kasama pa ang napakaraming gabunan. Sabihin mo nga sa akin mali yung iniisip ko. Sumagot ka! Wika ni Preseda. Hindi mali ang nasa isip mo. Kung may mangyari man sa akin, sumuko na kayo at wag na kayong magsakripisyo pa. Ako na ang magsasakripisyo para sa labang to. Sumunod kayo sa sinasabi ko. Preseda, hanggat may oras pa, ito na ang gawin mo. Wika ni Romulo. Ikaw ang bahala, pero ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Sa oras na mangyari man ang mga sinasabi mo, mananatili ang prinsipyo ng lahi natin. Magkakamatayan muna bago mahawakan ng lahi natin ang mga gabunan. Tugon ni Preseda. Preseda, ang tigas naman ng ulo. Mas pinapabigat nyo ang kalooban ko. Hindi bale, kung ano man ang napagpasyahan ko. Nakakasigurado kung matitigil na ang labanan sa oras na mapatumba ko na ang namumuno o ako muna ang tutumba. Wika ni Romulo. Naglakad ang binata sa gubat papunta sa kinaroroonan ni Amid. Rinig na rinig niya ang hiyawan at kalabog, ungol, iyak, at iba't ibang mga angil na nagmumula sa lugar. May nakikita si Romulo na sumusunod sa kanya. Dalawang lahi, gabunan at burang. Habang nakasunod ay nagpapatayan din ang mga ito. Inabisuhan ni Romulo ang mga kasama na hayaan lang na sumunod ang mga gabunan. Pinapabalik niya ang mga ito at pinapadepensahan ng kanilang lugar. Hindi naman tumanggi pa ang mga burang. Kasama na dito si Galor at Radi. Masusunod kaibigan! Halika na Radi! May susunggab sa likod mo! Wika ni Galor. Si Romulo na ang umatake sa dapat susunggab kay Radi. Pagkapatay niya sa gabunan, nagudyat siya ng tango. Nagkatitigan si Galor at Radi. Umalis ang dalawa at si Romulo naman ang humarap sa mga umaataking gabunan sa kanya. Kasabay nito ay hindi niya alintana ang lahat. Patuloy lang sa paglakad hanggang sa ilang sandali pa. Tuluyan ang nakarating sa bukana ng gubat. Kitang-kita niya sa malapitan ang napakaraming gabunan na parang nag-aantay lang ng isang hudyat sa pagsugod. Nasa gitna ang dalawang magkapatid. Dinuro siya ni Rahid. Kitang-kita naman ang panggigigil sa kanya ng kapatid nitong si Amid. Mas malaki si Amid. Mas makapalang balahibo. May mga palamuti pa sa katawan at kalasag. May baluti na pangdigmaan. Ikaw na ba ang punong burag? Natatakot ka sa kanya, Rahid? Akala ko pa naman ikaw ang pinakamalakas na narito. Hindi bueno.
Nakarating sa akin ang mensahe mo, kaya dinala ko dito ang magagaling kong mandirigma. Siya pala ang nakapatay sa anak mong Setar. Ano pang iniintay niyo mga gabunan? Sugurin niyo ang burang! Wika ni Amid sa mga kasamahan. Dinipa ni Romulo ang malapad na pakpak. Pinadyak ang paa at nakahanda na sa malakas na pagsalubong. Nakikita niya ang mga nakabaluti ding mga gabunan. Papalapit lahat sa kanya. Pula ang mga mata at hindi katulad ng mga nasa panig ni Rahid. Paano ba naman kasi? Parang mga sinasapian ang tauhan ni Amid. Ilang distansya na lang ang mga ito kay Romulo. Hanggang sa matansya niya ang layo at dito siya sumalubong. Nagsitalsikan ang mga gabunan dahil sa lakas ng pagkakabangga ng binata. Habang si Amid naman, napakunot ang muka at halatang nabigla sa nakita kay Romulo. Sukat ko na ang lakas niya. At kahit ilabas ko pa ang buong lakas ko, hindi pa rin sasapat para labanan siya. Ngayon kapatid, sabihin mo sa akin, mali ba ang pag-atras ko? Wika ni Rahid. Duwag ka lang siguro kapatid ko. Dati pa man napansin ko na yan sa'yo. Kaya nga nilason mo ang pinakapunong burag para makapanglabang ka. Pero siguraduhin lang ni Romulo na makakatagal siya sa mga dala kong mandirigma. Dahil hindi katulad ng mga nasasakupan mo, Rahid. Ang mga tauhan ko ay balot lahat ng poder, bukod pa sa kanilang baluti. Hindi yan masasaktan. Maaaring may pinsala pero hindi gaano kasama. Masdan mo kung paano kumilos sa mga gabo ng hawak ko. Wika ni Amid. Hindi naman na nagsalita pa ang kapatid nito. Nakatulala lang habang pinapanood si Romulo na pinagtutulungan. Pero mapapansin na angat pa rin ang bilis at lakas ng binata. Kahit dumugin ng napakaraming atake. Hanggang sa isa-isa nang bumagsak sa lupa ang tauhan ni Amid. Kung hindi hati ang katawan, wala ng ulo at ibang parte na parang mga giniling na hayop. Dito na makikita na tila nagbago na ang tono ng mukha ni Amid. Tignan mo na ang nangyayari ngayon kapatid ko. Kapareho lang sa mga gabunan kong alaga. Walang binatbat kay Romulo. Ngayon sabihin mo sa akin kapatid kong Amid, ano na ang gagawin mo? Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Muli last episode na ng ating kwento. Kaya sana naman, suportahan natin hanggang dulo ang kwento ni Romulo. Muli, wag nating kalimutang mag-comment ng hashtag ang Ninuno Raffle at hashtag Kwentong Bayan Raffle para makasali sa ating mga prizes. Yun lamang, maraming salamat. Paalam.